Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Bakit gano'n ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung linlagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat. Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? Pwede po ba kami kahit na Kahit may sinulong po na mensahe, panadalita lang po. Ano po, ma'am? Alam niyo po ba magkakaroon sila ng training ng gano'n? Sir, nung pumunta kami dito sa Maynila, sinabi nila, nakausapin kami nila. Nung nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam ba't ganun ang nangyari. Ang bigla na lang nag-text yung anak ko, sabi niya, ma, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa Baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige nak, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun? Tapos, yun na. Wala na siyang cellphone nung Sunday, Saturday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung linlagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat. Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala naman lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Mark Cayetano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero, hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na patay na. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung short basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na pulinarya yung official na trabahante sa pulinarya lang tinanong
tita niya nga, sino bang kasama nyo? Siya, kami lang, walang staff ba sa Ateneo? Wala talaga. Tapos wala silang ano sa akin, yung sabi na, ma'am, ganyan talaga, ganyan. Wala. Post lang nila na ganyan na yung anak ko na wala na. Pero wala talaga sila binigay kahapon hanggang kagabi na picture na para ma-prove ko na anak ko ba talaga yun. Hanggang kanina palang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Kaya iyak ako nang iyak. At nung narinig niya yung salita ko, parang umiiyak siya. Dami ng luha lumalabas sa mata niya. Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak. Winasak nila. Kaya malaking tanong ko talaga, bakit? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue? Ba't nila pinapalangoy lang yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? May nag-reach out na po sa inyo mula sa Ateneo? Wala pa po, sir. Hindi ko pa alam. Sa tingin niyo po ba may foul play po, ma'am, dito? Talaga. Kasi yung anak ko, ang daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, ang dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin, pumunta ako dyan. Napakalaking potential po ng anak ninyo, MVP, ng palarong pambansa. Siya po yung inaabangan talaga ng lahat na. Siyempre, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Mahirap kami pero sinusuportan ko talagang mga anak ko para makapag-aral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga nila, talent nila, yung paghihirap namin. Tapos nauwi lang sa ganun. Meron po ba kayong panawagan? Sino po ang gusto niyo managot dito? Sa ngayon, hindi ko pa po alam. Basta isa lang talagang magpa-imbestiga ako kung sino yung gustong tumulong, magpatulong ako kasi wala talaga. Gusto ko lang malaman bakit ganun. Bakit ang tagal nilang nakuha. Ang dami nila tapos hindi nila na-rescue. Bakit naman pumunta sila doon na walang rescue, walang medic? Dami akong tanong, hindi pa nasagot. Ngayon po ay pupuntahan niyo na po siya sa... Opo, ma. Doon na pa ako pupunta. Naghihintay na yun. Sige po, kami po ay...